Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening from Manila to New York and back. It has been a week, mga kasisters, and welcome back to our podcast, Midlife Crisis. We are your sisters. I am Pen. I'm Raquel. Zeko. Matthew. Julie. And for today, what we're going to discuss is about yung mga physical changes tsaka yung mga challenges natin being sa midlife. Like, I don't know, sorry. As early as now, medyo lutang ako. I've been to 4 16-hour shift. And I think yan yung isang manifestation being midlife. Before, when I was younger, kahit mag 16 hours duty ako 5 days in a row, like, kayang-kaya. Ngayon, mahirap na. When you say mahirap, Julie, like, for example, no, kasi like, we are talking right now, no? Yeah. Before, you can not only just speak, you can still do like physical activities pa after a 16-hour shift. Yeah, yung tipong magjo-duty. Tapos, ang duty ko before nun when I was still in the Philippines, duty nga ka ng gabi hanggang first shift, so around 2 o'clock in the afternoon. Tapos papasok ka pa ng grad school. So uwi ako 9:00 na ng gabi. Pero off naman ako the next day. So parang umaabot like 24 hours kaya kong gising. Ngayon, ang hirap ng maghanap ng tulog. Yung tipong in 3 hours, gigising ka na agad na kailangan mo pang matulog pero hindi ka na makatulog. Tapos, ano siya, very physically taxing na ngayon compared sa before na talagang, alam mo yun, kaya mo pa mag-party. Ngayon, hindi na kaya kasi hanap mo na lang ng tulog. For me, Okay ka na ba? When you did that, no, sabi mo kasi no na meron ka pang what do you call that, grad school. That's in the US or dito sa No. Pilipinas? Back in the Philippines. Okay. Yeah. Hindi pa I was si working sa veterans presidente hospital. no? No, it was Gloria. Kaya hindi pa uso yung tokhang kapag gising ng 24 hours. Pero, hindi, gusto ko lang, okay, ang aga-aga simula ko nun. Pero hindi, gusto ko lang mairit. Pero definitely, ako din kasi, sa totoo lang, I feel that. Ikaw, you came from a 16-hour shift. Ako, when I do long drives, no? I can really feel yung back pain, lower back pain. And it's crazy. Unlike before na my lower back doesn't feel any pain. If you know what I mean. Pero ngayon, it's really something na I find na or observed. I have observed na konting ano tawag mo doon? Yung when your body's not moving, you feel pain. When your body's moving so much, you also feel pain. Ganon. Konting ikot lang, masakit na. Oo. Flexibility. Very recently lang din, I did some parang everyday exercises and I was, sharing that with Raquel and Checo before, yung daily activities ko of the things that I'm doing. And then merong hindi matanggal-tanggal na lower back pain. Until I stopped yung exercise daily, tas nawala rin yung back pain. Pero feeling ko, aside from the aging process, but also, I think may mali akong ginagawa. I think I need professional help on that aspect. I don't know with the others kung ano yung mga na-observe. Because this is something that is very real. That any person is experiencing. I mean, we don't feel the same anymore. Totoo. Tama. Ako, personal experience, ito lang. Before Christmas, last Monday, I just watched a movie tapos nakatulugan ko. 'Di ba? Dati hindi naman tayo nakakatulog basta-basta. So nakatulugan ko siya. Tapos pagkakatulog ko kasi naka-recline yung chair. So
hindi ako makabangon kasi masakit na yung likod ko. So parang namali, yung pakiramdam na parang may naipit na ugat. Naramdaman niyo na ba yun? Yung sa likod. So after nun, nung pag-uwi ko, hirap na rin akong makahiga, hirap akong matulog. Sabi ko, hala, scoliosis ko ata to. Tapos umaatake or may additional pain na. Tapos nahihirapan, may tumutusok na rin dito sa dibdib na dati hindi ko naman nararamdaman. So nagsik na ako ng help na ganito nga yung nararamdaman ko. Tapos nagkaroon na ako ng prescription. Sabi ko nga parang ano ba to, sign of aging, 'di ba? Yung mga gantong bagay, yung tipong nakakatulog ka na agad basta-basta tapos parang yung mali yung pagkakahiga mo, masakit na sa katawan. Ayun, yun ito, reset ko lang talaga siya naramdaman. Kaya ngayon medyo nagagalaw-galaw ka na yung shoulders ko. Yung 'di ba stiff neck, ito parang stiff back, parang ganun yung pakiramdam, parang may frozen shoulder kumbaga. Ako siguro, kung kayo is more on sa body changes, siguro ang ako ma-share ko is, ewan ko, pero din sa ako mas parang mas nako-conscious ako sa itsura eh. Itsura, yung physical look talaga, sa face, more on sa face, no? Before kasi, di ba, parang nung high school tayo, or nung bata-bata pa tayo, parang ligo lang eh. Ang katapat, di ba? Parang, pag nasa maligo, ano lang ganyan, pero alam mo na parang fresh ka pa din, parang ganyan. Pero as you age, no, syempre napapansin mo parang may wrinkles ka na, meron ka ng puting buhok, tapos parang yung kilay ko, numinipis na, siguro kakatreading noon, ganyan-ganyan. So now is, mas, kung dati is very less effort yung gagawin mo, naligo nga lang, okay na, di ba? Na parang fresh ka pa din. Pero as you age, parang mas nagiging dapat intentional ka na parang, uy, teka lang, I need kumbaga parang fix my hair, I need to fix my kilay, and whatnot, parang ganyan. Kasi hindi na tayo, aminin na natin, na hindi na tayo bumabata, di ba? Na parang andyan talaga yung kulubot, wrinkles talaga, na hindi mo na matatago. And siguro is, yun yung parang medyo nakakatakot na part. Not really nakakatakot, pero nakakasad na part. Kasi parang may effort ka talagang dapat i-exert, unlike before na very, very minimal or wala at all. Kasi nga, ready to go ka na eh. Kapag aalis ka, ligo lang, tapos na. Ngayon is, ang dami mo kailangan i-consider. And mas magastos. Right? Kasi pakilay mo, microblading, hair ribbon, para ganyan, and whatever na pwede mong iparang ilagay sa face mo para kahit papano is hindi naman siya masyadong halata. Ewan ko sa inyo, anong ginagawa niyo sa sa itsura? Pero yung dun sa kayo ba yung sa, I think, pandemic, bumigat talaga ako. Pandemic. I think ako nun eh. Almost 80 kilos ako. Tapos, na-introduce sa akin yung low carb na, na diet. Ano siya hindi siya yung diet. Parang, siya yung... Lifestyle. Oo, lifestyle yun. Lifestyle siya. So, during that time, sabi ko, bumibigat na ako. Ang dapat kong weight is 55 yata. 55 para normal yung BMI ko. So, yun, simula nun, parang after pandemic, mga 2021, nag-start ako ng low carb na kain. Tapos, may fasting. Okay naman siya. Parang, nung nakuha ko na yung goal weight ko, kumakain-kain na ako ng bread. Kasi noon talaga totally, low carb, di ba, no, check ko. Sa kanila ko lang natutunan ni Carmelo yun. Tapos may group sa Facebook. So good thing naman na parang yung gumaang yung pakiramdam mo. Gumaang yung pakiramdam mo. Pero, yun nga, dahil nagkakaedad na tayo, yung mga sakit sa kasukasuan. Pero ewan ko lang kung ako lang ba. O tayo, kapag di ba tayo nagkita-kita tayo, parang hindi ka naman nagbago. Oo, totoo. Kasi last Christmas napapunta party. na si Cherry Litz doon sa yung nagpapariban and all. Pero kumbaga yung kulubot side. Pero I'm sure paparating naman yun. Pero kumbaga, totoo ba yun? May bang study, Sir Matthew, na parang kung happy ka, kung hindi ka ganong, kumbaga, may mga challenges. Pero kumbaga kung namamanage mo yung challenges na yun is, nagre-reflect ba siya sa physical
attributes na glowing pa rin yung ating despite nang wala naman tayong regular na, di ba may pumasok sa kotse? Ang ingay mo. So yun, yung regular, di ba? Wala naman tayong regular na. Ewan ko kayo, nagpapa-regular facial ba kayo? So, actually, I know, Matthew, you're Go ahead. itching to answer, no? Pero kasi, sobrang relate ako dun sa tumaba nung pandemic, no? I guess yan yung isang bagay na na-observe ko rin. When I was younger, alam ko na kaya kong tumaba ng mabilis kasi matakaw ako talaga eh. No? And I know how heavy I can be or I can become. Pero alam ko rin na kayang-kaya kong bawiin. Na oras na mag-diet ako, oras na konting exercise lang, alam ko na kaya kong bawiin yung nag-gain ko when I was younger. Ngayon, nagda-diet na ako, nag-exercise na ako, halos hindi na ako nagdi-dinner, pero unti-mong paghinga ko yata nakakadagdag sa kilos ko. So I don't know ano yung bodily changes ko. And I'm sure we all studied this. Our metabolism starts to grow slower as Yes. yan yung gusto kong malaman how I can make this faster. And, I'm reading some materials. I'm watching my diet and things like that. Pero I really have to agree with Raquel doon sa sinabi niya na tumaba. I guess, yes. Pero kasi, mas matagal ako ngayon mag-metabolize. Mas matagal ako ngayon na pumayat. Totoo. Totoo naman. Di ba, scientifically proven kapag aging na, mabagal ang metabolism nating lahat. Di ba? Para tayong mga reptiles na kailangan ng init. Di ba? Yung mga ganung bagay. Pero tulad na sinabi ni Raquel kanina, pag nakikita-kita tayo, di ba, we experienced that during our last Christmas party last week. And yung hindi dati nararamdaman yung sakit o yung pagod agad, tapos masaya, tapos sasabihin natin na, oh, you look the same, di ba? Kasi perhaps, or it's proven and tested na outer beauty is inner beauty made visible that can be experienced through your attitude. Yung tipong, di ba, kasi nagsasama-sama tayo, yung perception natin na magkakasama tayo at masaya, yung pananaw natin sa mga bagay-bagay, yun pa rin yung nararamdaman. Di ba, ang sarap pakinggan nung last Christmas party natin, recently lang, na, uy, parang high school, Christmas party lang to, parang high school life, ganun ka pa din, uy, ikaw pa rin yung nakilala ko nung high school. Kasi yung pakiramdam na yun yung nagpapabata. Yun, di ba, yun yung nararamdaman din ng mga grandparents din natin, di ba? Yung feeling na feeling young kasi meron silang nararamdaman na happiness, na saya. Yun yung magandang ingredient sa inner beauty na meron tayo. It's the happiness. I agree that on that part 100%. Kasi, like in my case naman, I've been always an ectomorph. Like, mahirap naman ako mag-gain ng weight. I'm not trying to Ay, brag. sana all. Hindi talaga. Like, ever since 110 ako, tapos biglang nung nag-gain ako, parang naging maximum ko lang 125. And again, I'm physically active for years. I play volleyball, I train jiu-jitsu. So, mabilis yung metabolism. Beginning of 2023, I started a traveling job. So, from New York, I went to LA. Pagdating ko ng LA, doon na yung feeling ko nag-start yung midlife crisis ko. Wherein parang wala akong community, I don't know people, I need to meet new people. And before that, I was really toned from jiu-jitsu. Like, hindi ko akalain, like, I did one selfie and then like, oh, may abs ako, very toned yung feeling ko. And then nung nasa LA ako, and the first 3 months, na parang sabi ko na, ang iniisip ko lang kasi like, should I stay here or not? Like, yung mental stress. Nag-weigh ako after nung 3 months, I gained 20 pounds. Tapos nagka-love handle ako. Tapos I feel like yung skin ko, yung texture ng skin ko, kapag kakain ako ng sugar, talaga mapipil ko na agad yung texture ng iba. Talagang sabi ko, it's really different na malaki yung effect with yung mental aspect on that. Totoo. It's the attitude. Kung paano natin tignan yung mga bagay. Tsaka siguro dagdag ko lang din, kasi na-mention kanina ni Raquel yung low carb.
Though I'm not really that expert, no? Pero part kasi ng mga nasabi doon is yung kung ano yung itsura mo, no? Yan, yung texture ng skin mo, it really depends din dun sa kung ano yung ini-intake mo na pagkain. Right? So for example, if you're Correct. eating too much sugar, parang ganyan, akala natin okay yun, di ba? May sweet tooth ka, ganyan. Pero based doon sa lifestyle na yon, it's not really bringing any good, no, sa overall health ng tao. So that's why a sugar itself is sana dapat is totally i-avoid, or kung talaga hindi mo kaya, dapat very, very minimal. Because, yun nga, exercise, and I think malaking porsyento doon is yung food intake mo, yun yung malaking epekto kung ano yung itsura mo din. And then siguro yung third aspect na rin is yung sinasabi ni Matt na sa emotional part, right? Kasi yun nga, di ba, parang minsan nakikita mo yung iba parang, uy, ano lang pala siya, ganitong edad siya, pero dahil nga sa dala ng stress ng buhay, no, Correct. yung stress niya, Totoo. nagma-manifest din sa looks Physical. niya and sa physical niya talaga na aspect. So, I think yung tatlong yon, physical, yung food intake natin, emotional, and then yung food intake natin, yan yung mga kailangan natin. Kumbaga parang some sort of balansehin. I-look out. Mm-mm. Naalala ko yung food intake, di ba? May kasabihan tayo, you are what you eat. Di ba Yes. nagtataka kayo sa akin, di ba? Hindi ako kumakain ng pork. More than 10 years or 16 years to be exact. Hindi ako nagpo-pork. Yun lang yung natatanggal ko sa diet ko talaga. Yung pork as a school, kilala nila ako kahit may handaan, may lechon, hindi ako makikiagaw. Bala kayo dyan or ulam sa kantin. Natutuwa nga ako sa canteen nurse namin eh. Parang, sir, pasensya ka na, sinigang na baboy yung ulam. Pagluluto kita ng isda. O, di ba? Ang sweet. May special treatment sa akin. Kasi alam nila, yun yung diet ko tsaka lifestyle, di ba? Na wala akong pork sa katawan. Yung sabi nga ni Checo, di ba? Kung ano yung pinapasok kasi natin sa katawan natin, totoo siya eh. Di ba? Yun yung nagre-reflect din. Kaya ako, I'm more into water. Malakas talaga ako. Kaya di ba sinasabi nyo, ihi Ever ako ng since. ihi. Di ba? Ever since, di ba? naman. Di ba? Malakas talaga ako sa tubig. Ihi ako ng ihi. Ayos lang yan. Basta magre-replenish lang ako ng magre-replenish. It matters din. Tapos another tip na I can, 'di ba sa skin, 'di ba usually yun yung batayan natin eh, lalo na sa midlife natin, yung skin. Ah, lagi akong pinapansin, bakit ka laging may payong? Syempre, 'di ba? Correct, Protection din, yes. 'di ba? Mm. Walang pakialaman kung sabihan niyo kung ano man, basta ako magpapayong ako, mainit eh, ayokong, 'di ba, yung tipong Direct mahapdi na sunlight. sa direct sunlight. Yun Totoo, yung mga totoo. usual ko, mga Oo. tips ko. 'Di ba, yung pagpapayong na a-adapt na din ng madami nating mga ka-sisters. Ako bukod sa Sunscreen. payong, yung sunblock, ito sinabi ko na ito kay Raquel. Oo, 'di ba? Nag-outing ako sa sunblock. Bukod sa payong, yung sunblock talaga sa mukha, sa mga katawan. Totoo. Kasi ang laki niya, marami ng studies niyan na yung sunlight, no, or yung rays ng sun talaga is malaki din yung impact niya doon sa skin mo. Sa aging. Totoo yan. Ano tawag mo dito? Ako kasi I really love the sun, no? Kasi mahilig ako sa araw. As in, kaya lang, as I'm aging, nakikita ko rin, dama ko yung parang stresses ng skin ko sa araw. Hindi siya ganun ka as before na kumbaga parang after a week balik lang naman ako, balik sa dati kahit gaano ako ka-sunburn eh, no. Pero Yung sunburn from Boracay last month. Kumusta na? bitak ako talaga noon, sobrang bitak ako noon. Pero yun na nga, biglang dati, even dati hindi ako talaga yung moisturizer, ma-sunblock, hindi ako ma-vitamins na tao kasi nga ayoko ng maraming ini-intake. Matubig ako. I think that's a good thing na matubig ako talaga. Siguro naalagaan ko lang din na mahilig ako yun yung naging bisyo ko before. Diamond peel, no? So, before, nahilig ako dyan. As in, sobrang hilig. I guess I was still in People's Support or San Miguel during that time. So, that's what? Early 2000, 2003, 2000 hanggang 2010, mga ganyan. Almost every week,
magpapaganon ako. And siguro ang pinaka-ine-enjoy ko lang naman talaga dun sa Diamond Pill is that nakikita ko na nalilinis yung mga whiteheads and all that. Pero aside from that, and as I've learned na parang, Sakit, di ba? sa akin hindi, okay lang. Alam mo kung nagpapatigil sa akin kasi before, alam ko na nasobrahan ako ng Diamond Pill in a month kapag kunwari after ko lumabas sa clinic. Yung parang ang tight-tight sobra ng mukha ko. Ito nga ako. Pero ideally, dapat ilan beses ba dapat sa isang buwan? Di ba once a month lang yun? Nangyari nga sa akin almost every Weekly? week. As in almost. Wow. Almost. Hanggang, ganito na nga ako magsalita. Sabi ko, bakit Parang parang nakabotox. And then, eventually, sabi ko, hindi ko naman kailangan ng ganito eh. Parang addiction na yata yung ganito. Vanity of vanities na yan. Hindi na. Pero ngayon kasi, I feel like, na parang kahit yata gawin kong everyday yata ang magpa-diamond pill, pakiramdam ko saging na ako. Pero hindi. I thank God na hindi pa naman din ganun kalala. What I'm trying to avoid, sabi nga ganun, there's no way to reverse the signs of aging. Pero at least we can prevent it from even progressing. So, nandun na lang ako sa prevention. Nandun ako sa prevention na, alam ko na mahal ko ang araw, pero mahal kong araw, medyo minsan, hindi tayo magkikita. Ganyan. Naglalagay ako ng kahit konti, yung at least yung minimum SPF 50. Yes. Lalo na alam ko kapag Importante yung sunblock talaga. tanga-tanga lang ako sa Boracay. Nung nagpunta tayo ng Boracay kasi hanggang leeg lang yung nilagyan ko. Kasi sabi ko, nakalubog naman yung balikat ko pababa eh. So, hindi ko nilagyan ng sunblock yung balikat ko pababa. At totoo naman, I was true to myself. Nakababad ako from balikat pababa. Pero hindi, na-burn pa rin ako. At yun, bitak-bitak yung yung balikat ko pababa. Pero, ayun, yun yung mga changes ko. Nagba-vitamins nga ako ngayon, na tinigil ko na lang din. Pero yung B-complex, kasi takot ako sa mga arthritis, mga ganyan. Pero kita mo, B-complex, tama. Nag-B-complex ka? oo, kasi yung di ba yung parang mga neurobion ba yun? Yung neurobion? Okay. Uy, Kasi pero ako may parang, Ako B-complex recently na. lang. Saka ba yun? pero hindi Meron ba na rin ako, nire-reseta yan? B-complex. Nire-reseta ba yung B-complex? Oo, Hindi, nire-reset. Nire-reseta siya eh. Iba-iba. Oo. Nire-reseta siya parang Nire-reseta pagdating mo siya. ng mga 40-ish na Ano age. nireseta ba siya? Yes. Nire-reseta. Hindi siya po pwedeng hindi ko i-take mo sa lang siya nanay as ko yata. vitamin C something. Tinigil ko nga din yan Tinigil ko dati yata kasi sa nanay ko. nagbigay ng B-complex sa amin. So para akala namin regular vitamins lang siya. Pero Oo. dapat is may certain dosage lang din yon or Oh, so. titigil ko na. Oh, sige, titigil ko na. Oo, so dapat Hindi ko kasi ako nagpa-reset. ano mo muna is- Iinom ko lang kasi nakita ko sa bahay meron. Disclaimer, dapat mag-consult sa doctor. Yes, Perhaps sa consult advice sa here. doctor. Ito ang maling paraan. Pares tayo, Steve. O yan, magsama Kasi kayong available. dalawa. Tapos sabi ko maganda to sa nerves. Mga Pisces. Prizes talaga eh. Pin-remote nyo pa. Pero po, Mga ka-sisters, wag pong ganon. Huwag niyo po kaming gayahin. Ganyan. Kaya, Consult your doctor muna. yes. Pero Kasi ano sa akin, vitamins ano ang Ano mga nyo? ano mga Vitamins. food restrictions nyo? Walang carbs, walang Ah. pork, Yeah, walang pork. ako walang walang araw. Pwede mag ganon. Walang tigil sa kain. Ang sarap. Ang sarap nilang kumain ni Pai sa Tagaytay. Alam mo, ang sarap nilang Totoo. kumain. Bulalo. Ay, na-miss ko ang bulalo. Saan kayo kumain? Sinauna Tagaytay yun eh. Basta bulalo. Tapos parang isang inihaw platter. yun. bulalo. Oh, in fairness. Sarap. Natsyempohan na. Bye-bye. Sandali, meron ba dito sa atin na as in pinagbawalan na ng doctor na watch your ganito? Ako kasi wala pa naman. Hindi pa naman ako pinagbabawalan. Sino Ako hindi hindi may pa din. maintenance na? Ako wala pa. Ako wala pa. Muntik Sa na. awa ng Diyos. Ako wala. Alam, Sabi wala may akong maintenance Ano ka? ba? Ano maintenance mo? May maintenance na ako. Ano? 30. Losartan, high blood. Nasa lahi kasi Oh, namin. talaga? Yeah, oo. Maniniwala ba kayo kung ilang milligrams ang aking losartan?
Ilan? 100. Ano may So, maximum na ba yun? Di kami makareact, di ba? Kasi di Pero namin Oo nga. nagkaloka pa, Cherry Lynn. sabi niya, maniniwala ba kayo? Andun ako sa point na, maniwala o gusto ko lang questionin. Diba ganun? Hindi ko naman 100 alam. Pero naman, Basic. Cherry Lynn, tanong na makala ko alam niya. Kala ko nga, alam nyo. Tinanong ko Anyway. kay Carmelo, 50 lang daw sa kanya. O, di ba? Oo. 100 yung sa akin. Nasa lahi eh. Alam niyo, naramdaman ko siya. Naramdaman mo. Nako, Yes. grabe. Doon nga ako natakot kasi ilang araw nang masakit yung nape area ko, yung batok, di ba? So, kala ko stiff neck. Di ba yung sabi ko, ano ba, nakatulog na naman ba ako ng ibang pwesto? Pero hindi nawawala. Tapos, alam mo yung may pakiram, alam, tatandaan yung laro natin na mag-headstand. Di ba yung parang napupuno yung dugo yung ulo mo? Parang nangangagat yung ulo mo, ganun. Ganon yung pakiramdam niya na masakit dito sa tuktok. So, parang napupuno yung ulo mo ng dugo, tapos masakit yung batok mo. Hindi siya stiff neck eh, nagagalaw mo siya eh. Pero masakit yung batok mo. So, sabi ko, hala, magpapacheck up na ako. Eh, di nagpa-check up ako. Ang taas ng BP ko, Or grabe. ilang days yun, Matt? Natatandaan mo? Nako, siguro mga natiis ko siya ng 2 days. Anong BP Pero mo? yung BP ko, 160, 100. Ang taas nga. Ang taas nga. Kasi Diba? ang Sabi ko, normal hala. is 120, 80 ba? Oo, mga ganon. So sabi ko, hala, parang iba na nga. So nagpa-check na ako. Tapos sabi niya, high blood. Eh sabi, unang tanong, diet. Eh sabi ko, Dok, hindi na nga po ako nagpo-pork. Hindi na nga po ako nag-junk food. Hindi ako nag-junk food. Hindi ako mahilig sa junk food. Hindi ako nagsosoda. Di ba? So hindi ako nag-chips, nagsosoda. Hindi ako masyado sa mga candies or kung ano man. Tapos sabi niya, bakit ganun, Dok? Ganun, sabi Genetics nga. yun nga, sabi niya, may lahi ba kayo? Sabi ko, opo, may lahi po kami. Ganun, si daddy, ganito, ganyan, high blood. Nasa genes talaga. So, kahit anong iwas natin, kung nasa genes talaga, so talagang mamamana at mamamana. So, yun, prevention na lang talaga yung Magkain gagawin. ka na lang kasi. Iwas na sa mga jeans, mga ganon. Ang tagal bago ko nag-guess. Hindi. Kasi Joke ako mo. naman kasi, Last mo na yan. 34 to I never experienced yung ganyan, no? Hindi pa rin ako naresetahan. Pero, umabot ako dun sa point, meron ako isang company, and I guess, kasi meron naman din sa genes eh. Both side, mother and father side, high blood pressure. Both side, mother, father side, cancer. Both side, diabetic. Pero, awa ng Diyos, and yun naman talaga pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung wala akong kahit anong maintenance, thank God. Very good. Siguro yung ano lang din, no, yung the way we manage our stress, our outlook, no, sa buhay. Because there was this one time na I never experienced anything, pero meron ako isang company, I won't mention the name, pero when I was employed in that company, doon ko na-experience high blood na minonitor ako for 2 weeks, every day for 2 weeks ng company clinic, and yun yung binawasan ko yung pagyoyosi ko kasi ayokong i-recommend nila ako sa doktor para mabigyan ako ng ganun eh. And nag-normalize naman. Doon ako biglang nanilaw from head to toe nang walang kahit anong problema. Walang nakitang problema yung doctor, walang binago sa diet ko, wala sa akin resetang gamot. Ang sinabi niya lang sa akin, when you feel sleepy, you go sleep. When you feel hungry, you go eat. Yun lang ang sinabi sa akin ng doctor. And then, hindi pa rin ako nakakontento. Nagpa-full abdominal, ano yun? Ang tawag mo dun? Yung ultrasound ako. Sabi niya, we just finished that, pero sige, for your, ano na lang din, para makampante ka, sige, we'll do it again. Pero kasi they still didn't find anything. Doon din ako nagkaroon ng pneumonia, and, being part of the LGBT community, that's one of the biggest fear of anyone na magkaroon, na bigla ka magkaka-pneumonia at your age, no? Na parang, uy, sandali, sa edad kong to, ba't ako magkaka-pneumonia? Hindi naman ako sanggol na, na mahina pa yung lungs. But apparently, they were all, for me, stress-related. After I have separated from the company, I really felt a lot healthier,
my skin even changed. Yun yung ultimately na nakapag ano sa akin na I need to take care of myself better because there's no amount of salary, there's no amount of benefits that I'll be getting from any company that can replace my life. And Totoo. the relationship also that goes with it as well. So the people that cares for me, that I care for. So yun yung mga bagay na I always consider na there should always be a certain sense of balance for work, for life, for leisure, no, for things like that. But yun lang yung gusto ko kasing isingit doon sa part wherein I'm thankful na wala akong kahit anong maintenance, pero if I am the kind of person din na I will continue to worry about things, I think yun yung magkakaroon ng impact. And I have to agree to what Doc Matthew mentioned earlier about kung ano yung how you take care of your insides, yun yung mag-aano rin a reflection of, you know, how well you are in the outside, yung mga ganyan. Ako walang maintenance pero yung mata ko, hindi, nahihirapan ako. Ano yung ano? Ayan, oo. Ako din. Oy, pag Parang nagagano lalayo na, mo. Cheko, nagpa-check ka na ba kung progressive? Hindi pa ulit eh. Pero Oh, Di ba pa-check mo sumasakit na. ulo niya eh. oo, dapat, Ay. sabi ng doctor ko is dapat naka-double vista na ako kasi Yes. meron akong astigmatism ba yun? Parang ganyan. Oo. So, itong salamin ko, hindi Progressive. siya designed for that. So, pag nagbabasa ako talaga ng malapitan, as in talagang doble Totoo. nag-blur talaga. As in, talagang mas Progressive malinaw tawag pag wala eh. dyan. Progressive lens na, yung double Oh vista, my. progressive. Ngayon ko lang din siya natutunan nung nag-40 ako. Natatawa kasi yung mga kasama ko sa work. Nagtataas na rin ako ng sabi ko, ba't ganun? Kahit yung cellphone, hindi ko siya mabasa. Pero pag tinataas mo, nababasa mo. Sabi ko, luminaw na ba mata ko? Ganun pa ako. Tapos sabi naman kasama ko, sira, hindi ka luminaw. Double vista na yung mata mo, pa-check up ka na. Sabi ko, kaya pala lang masakit yan, yung nararamdaman mo ngayon. Tapos nung nagpa-check ako, alam mo ang unang-unang tanong, Sir, ilang taon ka na ba? Sabi ko, bakit po? Ano po kaugnayan? Sabi niya, ilang taon ka na po ba? 40. Sabi niya, ay yun, lahat ng tumutungtong daw ng 40, matik na daw yun. Matik na daw talaga. Nakakalungkot, no? Mag-ano na daw yung mata, magdo-double vista. Kaya Nagsasabi nga ka na natawa. ba? So, alam ko si Raquel meron din yan eh. Oo, Hindi pero na di pa ako ulit. nagkasalamin. Pag sumasakit lang ulo ko. Ako talaga hindi na, medyo scary na siya kasi talagang hindi na ako makakabasa ng hindi ko tinataas yung Ayun ako, pa-check mo na. Totoo, pa-check mo na. Yeah, yes, totoo naman. So, ako din kasi matanda. gano'n din. Nakakainis to si Checo, shinare niya. Totoo kasi. Ang swerte nga ni Julie. Julie's not wearing any eyeglasses. No, from Yeah, from prescriptive pa. 2004 to 2018, naka-eyeglasses ako. Na And correct? then nagpa-LASIK. LASIK. Alice. Okay. Yung progressive ba, nako-correct din yun ng LASIK? Hindi ko alam. Oh, I think so. Ang problem naman with the LASIK, super dry ng mata. All the time? Like, I need to put drops every now and then. Lalo na kapag winter and dry. Gel na, parang ointment na nilalagay ko. Kasi sobrang laka daw ng mata ko. Kapag natutulog ako, hindi talaga super nagsasara. So may part ng mata, yung lower third. Nadadry talaga. Ooh. We cannot have it all. Midlife. Midlife. Kailangan ng tanggapin. Parang at mag-move on. pagka may nararamdaman ka, uy, nararamdaman mo ba to? Para may validation ka. Hindi totoo. Yung sa normal. physical naman, I think it's like with finances, yung habit forming. Na kung alam ko lang, being this tall, tapos na hindi ako masyadong mamuscle, nung bata pa lang ako, I really started strengthening and conditioning na exercises. Kasi nung nag-start ako mag-practice ng jiu-jitsu, talagang yung mga batang mga nasa 20, kaya ko talagang i-fold. Tapos, ang sakit ng katawan, na talagang sinabihan ako ng coach ko, kaya ako mag-strengthening and conditioning. Tapos talagang ito sakit ng, ng shoulders. When I started doing that, sabi ko, ay, effective siya in a way. So, kaya pang ihabol. So, that's one Okay. thing na I'm still consistent. Nagji-jujutsu ka? Jiu-jitsu ka? Jiu-jitsu. Ano?
Jiu-jitsu. Jujutsu Oo, Kaisen. Oo. Jiu-jitsu. Nagkaano ka pa rin hanggang ngayon? Yun? Hindi na masyado dahil lang schedule. Oh. Pero Sa bahay na lang. Okay, Meron kayo akong ba, dog. kayong lahat ba nag-exercise? Ako dati Ako, ko. yes. Wala sumagot. Wala sumagot. Pero Hindi hindi consistent, consistent. hindi regular, yes. Mm. Pero 'di ba, totoo, kailangan ng katawan natin exercise. I was consistent for a month and I had a lower back pain for a month also, even longer. Yun Baka lang. mali ang posisyon. Kaya May mali. mga ganun eh. Or baka kailangan ko ng partner sa pag-exercise. And that's true. Kahit simple walk lang daw, di ba? Lakad Totoo. lang daw. Yung Kailangan ba walking, may ka-holding totoo. hands kapag nagwo-walk? Hindi naman. Mas maganda. Mas maganda. Kinilig naman Ay, ako. maganda Doctor, na. Kasi 'di ba, Mas masaya. magre-release tayo ng endorphins, 'di ba, yung mga happy hormones. So mas maganda. Tama. Ibang topic na yan, Sir Matthew. Pang Pero February. parang mas gusto ko yung topic na yun. Kesa yung healthy, no? Pero hindi. Like, kapag naka 6 hours duty ako, I make sure, like, sa phone ko, I would count my steps na 10,000. At least naman dun Oh. makabawi. A day Diba? yan, Julie. Kaya mong Mm-mm. ang galing. Diyos ko naman ang laboratory. Chug, chug, chug. You know, factory. Kaya So, nababurn kailangan. mo rin yung lahat ng kinakain. Another question, matibay pa kayo sa mga puyatan? Hindi na Ako ako. kasi, yun yung schedule ko eh. Alright. Ako hindi. Ako, I can Diba? function Ako 16 ngayon. hours. Diba? Alam nyo yan, ang tulog ko ngayon is from 9 to 1:30 lang for the past Kaya 6 maingay, months. patulog na si Stephen. Wait. Ako kasi, I'm a morning person. Madaling araw, to be exact. Obvious. When I wake up around 5 a.m., 6 a.m., medyo late na yon. And regardless whether napuyat ako from the previous night or not, yun maintained na sa akin yun. Parang meron akong bio clock na ganun eh. Oo nga, tested yan si Stephen. Oh. Yes. Sa ano yung Experience Tagaytay ko ba sa yun? Boracay. Baguio? Oo. Kahit mga alas 3 na ng madaling araw natulog yan. Gigising Nakainom na yung pa alas yun. 4 na 5. Oh, nakainom pa. Mga ano, mga ngatok na. Pero, Nakakatawa kay Pero Stephen. kailangan niya matulog ng tanghali. Ay, yun yung maganda. Yun yung sasabihin ko eh. Kasi di ba hinahanap natin yung gantong edad sa midlife. Natatandaan nyo yung pinapagalitan tayo nung mga bata tayo. Oh, matulog kayo, matulog yung tanghali, parang tumangkad, lumaki kayo. Pero ngayon, yung matanda na, hinahanap mo siya na gusto ko matulog ng tanghali, gusto ko matulog sa hapon. Totoo naman. Kasi ako pag uwi ko Napakain ka talaga, ng gulay, ayaw mo kumain. Ngayon, Totoo. gulay na kinakain mo. Correct. Ako pag uwi ko from work, ang unang-una kong gagawin, matutulog. Matutulog yung sa hapon. Gustong-gusto ko talaga yung tulog nung hapon. Yung siesta sa kulturang Pilipino. Diba? Yeah. Ang sarap nung pakiramdam na nakatulog ka sa hapon. I don't know sa inyo kung ganun din. Wala, Ako hindi kaya. Hindi kaya ng schedule, pero hindi siesta. Oo, hindi kaya Power ng naps schedule. ako. Like on Power my break. naps. Oo, Totoo. yan. Power nap. Yeah. Totoo yun, yung power naps na malaking bagay yung it's still a nap kahit konting time lang yung nakasaglit na pahinga mo yung 31 utak. hour daw, okay daw yun. 30 minutes to 1 hour na nap. Laking Totoo. bagay. hindi, actually, dyan nga ako na, and I don't know, no, about if there were studies made for this types, no? Pero kasi isang napapansin ko, sabi kasing ganon, ano lang daw, it's a myth yung kapag tumatanda ka, paiksi na lang din ng paiksi yung number of hours of sleep that you need. Ang sabi niya, scientifically speaking, nobody parang can survive in less than parang 7 to 8 hours of sleep kapag kunwari prolong. Pag prolong. So, Julie, you really have to take care of yourself. Not because we're grown up now, is that we need lesser time to sleep. No, we still need that amount of sleep. Isa daw din na bagay na we should also be looking at would be the atmosphere, yung lugar where we sleep. It should really be parang dark kasi it has an impact when you sleep with the lights on and things like that. And not only yung pagiging light sleeper mo when you leave the lights on, but also even to the weight gain.
So, meron ding studies na nagsasabi na people who sleeps with the lights on gain more weight than those na Talaga. oo, kasi parang yung katawan mo yata nagre-react somehow na parang your body feels na it's morning kasi there's light and you should be moving and actively parang be mobile, but since you're not moving for a long period of time, basically you're not burning anything na dapat may binaburn ka. Na kung kunwari, kung naka-turn off yung lights and like that, your body is at rest, no? All of your internals, your livers, your lungs, yung ano na nangangailangan ng pahinga, binibigay mo so that the next day at nakapagpahinga na siya, it can function. It's and masaklap pa naman ito, lahat yung filtration systems natin di ba? Liver, lungs, kidney na napapabayaan natin, and that's I guess yung one reason why before and most of my close friends know this na hindi ako talaga galit ako sa tulog. When I was younger, I feel like isang malaking kawalan ng panahon ko bilang nabubuhay na tao ang na-allocate sa tulog. So dapat hindi ko itinutulog ang living life ko. Parang ganyan. I feel like if I'm going to calculate 1/3, if I'm going to use yung how many hours there is to sleep. If you have 8/24, that's 1/3 of your life has been taken away from you just because of sleep. That's why parang as much as possible, I want to lessen my sleep hours. I want to live my life to the fullest. Ayun, ayoko naman, ang sabi sa akin nung isang boss ko before, kung ganun naman pala, ano na natin yung buhay mo, tapusin na natin ngayon. Sabi ko, hindi naman ganyan yung goal ko. Pero kasi, I guess, it's really taking care of yourself, not only with the food that we intake, but also the amount of sleep that we have so that the rest kasi rest is important. Sabing ganun nung iba, especially for those who are really working very hard, rest or sleep is for the weak. What we forget sometimes is that, no, it's our body's way to recuperate, to gain the strength that it will need the following day. So, yun lang siguro yung mga bagay na ako, kasi minsan katulad nga niyan, may mga bagay na, and I drink, no? Pero, yun din, nagbago na rin yung ano ko for drink. Hindi na masyadong hard. Wine na lang para good for the heart. May disclaimer talaga. May disclaimer kasi iniinom na ngayon Well. Pero true. Kasi yung sleep natin or nap time improves memory and of course, better mood para sa ating lahat. Kaya napapansin niyo, di ba, yung mga bugnutin, yan yung mga medyo kulang. Oo, totoo siya. Pero sabihin, kulang sa tulog, no? Bugnutin ka ba, Julie? So, alam na ako, kulang sa tulog lang. Oo, hindi ka Aris. Pero alam pahinga. Siguro, I guess, no, andito yung part we're in, I don't know, ito na rin yung part we're in, if there is one thing that you would like to share dito sa journey na to, no, and we've already talked about how strong we were before when we were younger, how gano'n tayo ka-mobile before, yung functions ng mga we even go to the point of being abusive to our own bodies, no? 16 hours work, oh my goodness, even until now. I mean, that's too much. And I mean, because we are sisters, yes, I am judging you, Julie. You have to take care of yourself. All right? Because we love you. 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. Ayun. Kasi hindi kasi tayo robot. Siguro, maybe this is the time also. And I want to start with you, Julie. If there's one thing that you would like to share na realization dito sa mga discussions natin about the health, about the changes, not only with the way we function, but also with the way we look. And sometimes,
ako, admittedly, sometimes mas importante sa akin yung the way I look than the way I Look. feel eh. Kasi minsan, people won't see my pain. Ako lang naman nakakaramdam nun eh. Mhm. What they need to see is a healthy, young, and beautiful me. Yung mga ganun. So, nasa portrayal ko na yun. Pero ikaw, Judy, what's your, I guess, realization when it comes to taking care of yourself, when it comes to taking care of your body, physiologically, physically, emotionally, and like that? Lately, I've been more intentional with things that I do. In working 16-hour shift for the past 6 months, talagang na-realize ko yung very limited yung time ko. So every time may time ako, paano ko siya gagawin? Should I just like rest? Should I do this for exercise? Like believe it or not, nakapag-volleyball pa rin ako. Nakapag-exercise pa rin ako. And, I meditate for my mental and spiritual practices. And that's something I think na kahit hindi na ako mag-work ng 16 hours, I'll keep na very intentional with the way I live my life. Like, I think the past 2 weeks na feel ko na parang, I don't want to live my life like this naman for the next 3 years, 5 years, na wala akong social interaction masyado. Social interaction ko is with my coworkers. I want to have like more fun in a way. Tapos, I remember parada ko niloloko na kahit ng mga coworkers ko na like, how do you survive? You don't drink coffee, you don't drink soda. Sasabihin ko like, I sleep with a dream, I wake up with a purpose. So I think it's the time na isa buhay ko yung sinasabi kong yon to really live intentional na okay, I'm only working 8 hours shift na lang in the next months pero yung 16 hours na gising ako na meron pa ako, how would I do that? Is it to nurture more my relationships ba? Is it to make something worthwhile like hobbies? Yung mga ganung tipo. Yun yung current na realization ko na pare-pareho naman tayo may 24 hours in a day. Pero yung ibang tao, they can maximize that. So I would like to maximize that more to my advantage. And that's very helpful, no? Gusto ko yung um, living the dream, waking up with a purpose and all that, being intentional, taking care of yourself. And I guess yun naman din yung isang bagay na realization ko din eh. As I grow older, I've really observed myself feeling physical pains. As in physical pains, it may not be really that chronic or not really that painful, pero I wasn't feeling those pains before physically, no? And I have to take care of myself, not only because of anything, and this is a very good topic that we're talking about now, because the year is about to end, right? And these are the times wherein people are oftentimes, making resolutions and all that. But beyond the resolution yearly, to your point, we have to be very purposeful. We have to be very intentional to the things that we do. And not for anything, but because there are people who are also depending on us. No, there are people who cares for us, and when they, we care for, and we want to make sure that we're going to live our lives to the fullest. To the point that we can still take care of the people that we care for. And that starts by taking care of ourselves. Again, True. when there's an emergency in the airplane, you have to put the oxygen mask to you first before anyone else. So similarly in life, I have to take care of myself first before I can take care of anybody else. But siguro ultimately being a very vain person, um I am not a healthy person but vain. I am more vain than healthy. Siguro one realization that I have is that it's not really about how I look physically. If I was able to maintain that younger glow, but it's really more of, to Matthew's point, yung inner goodness, yung inner feeling mo of feeling good or feeling great about yourself. It really reflects with the way we smile, the way we our eyes glow kapag nakikita natin yung mga taong dear to us, no? And I mean that's something that I
I will really have to treasure. Whenever I see my grandma, and I just posted this earlier today, si Lola Mami, she's 88 years old. Wow. And ando siya sa US eh. Nagbo-ballroom siya with my tito. And she's See? yeah. See, di ba? And she's 88. And she was wearing this very sexy gown, no? With heels na shoes niya. No? So that's something na I want to be like my Lola Mami when I grow up. Na I would still feel sexy. I would still look good. Not for anyone else, but at least for myself. Yung mga ganon, no? I want to look good and feel good for myself so that it can transcend to other people. I can, take care of them. And I was reminded, our school principal, Ma'am Chua Poco. mm, Right, di ba? Oo. Yung age niya, tapos the way she looks, the way or she, 83. di ba, imagine, and looking forward, it's a blessing. Yung mga people who will reach that particular age, it's really a blessing. Shout out to our sisters. Ang point ko naman would be, grab a mirror. Everyone, grab a mirror sa mga listeners natin. Look directly yourself into that mirror. That tell yourself that beauty is everywhere and you only have to look to see it. Yung ganun lang na kasi it will radiate and reflect sa lahat ng ginagawa natin na you should first love yourself. Yun yung pinakamahalaga. How are we going to take care of our body? It's a midlife natin. How are we going to be of good help to others? First thing would be to love yourself. Always remember that. Siguro dugtungan na lang kita rin, Matthew. Yung pag-acknowledge, pagpagod na tayo. Correct. And we need rest. Siguro ako yung masishare ko lang na di naman din ako ma-patient and all na ganyan. Yung yung talagang yung as I grow older, parang ang break ko talaga is nagta-travel ako. Yun yung yun yung parang ko ba, reward ko sa sarili ko na Me time. me time. Sinisigurado ko na every year talaga nagta-travel ako. Pero, mako-compare mo na naman yan nung younger age tayo at saka ngayon. Kung dati gusto mong subukan yung lahat ng activities pag nag-travel ka. Ngayon parang enjoy mo na lang yung pagtulog sa hotel. Tapos, siguro na rin, parang directly proportionate na rin dun sa income mo. Hindi sa nagtetetrend ka. mag-Uber sa ibang bansa or Grab. Totoo. Oo, pero tama rin, parang gawin nating practice yung paggalaw-galaw talaga. Sabi nga nila, 'di ba, pag pupunta kang mall, mag-park ka dun sa pinakamalayo, parang yung pinakalakad mo papunta dun sa entrances, malayo. Yun ay pinakalakad mo. Kasi totoo naman, parang syempre, as we grow older, lumalaki din yung ating mga responsibilities, pero yun nga, we should make time para sa sarili natin na yung tinitake care mo rin yung sarili mo, no? Yung hindi mo pinapabayaan. Kung pagod ka na, pahinga ka, kailangan mo ng tulog, matulog ka. So yun yung yun yung magandang dapat na habang tumatanda tayo, bukod sa medyo aware na tayo doon sa ating mga kinakain, yung mga vitamins. So, yun yung magandang i-reward natin sa sarili natin. Kasi totoo yung sinasabi ni Stephen na lalo na kung may mga responsibilities tayo at saka parang nagli-live ka para sa iba. So, dapat talaga, Julie, i-take care mo yung sarili ka straight 24/7, grabe. So, yun. Kasi nga, parang sa totoo, katulad nung kung yung last episode natin is tungkol sa financial din ang naging focus, ang health is truly wealth. Yeah. Totoo. So, yun. Ako siguro, lahat tama yung sinabi ninyo, no? Pero ako kasi, madaling sabihin di ba, na make time, take care of yourself, right? Do this and that. Parang ganun. Siguro ako kasi is, bago ako nag-change din, siguro yung trigger, di ba? We always have that yung mga trigger ng mindset natin. Is yung mag-set ka ng
kahit isang objective lang, bakit gusto mo tong gawin, no? Kasi lagi na pare-pares yung sinasabi natin kanina, alagaan mo yung sarili mo, parang ganyan. Ako nag-set ako ng isang objective. Gusto kong mabuhay ng mahaba kasi gusto kong makita pa yung mga apo ko sa mga anak ko. So that specific na goal o objective. Kasi kung masyado kang ah, vague, masyadong malawak yung objective mo, mas lalo kang parang tatama rin na, ay, ba't ko ba kailangan gawin to? Parang ganyan. Parang ganon. So, yun lang yung parang naset ko sa sarili ko na parang pinaka-objective ko is gusto kong magbuhay ng mahaba because gusto ko pa makita yung mga, kung, ano naman ng Panginoon, di ba magkaroon ng apo sa mga anak ko. Parang ganon. So, yun lang yung ma-advise ko siguro sa mga Makikilola na sisters lang natin. tayo. na define your objective. Be very specific. Bakit mo Specific. gustong gawin to? Ayan, pinagbuksan na ako ng ilaw. Kanina parang nag-alala ka. Parang, pinatayo na ako. Namatay yung ilaw ko. Parang basang-basa ko yung reaction mo. Yun lang. So, importante yun. Diba talaga ka-supportive yung asawa Thank you. mo, no? Importante talaga nung kalusugan natin. Pero I think magsimula muna tayo i-define yung objective natin, pinaka-goal natin, bakit natin to gustong gawin. Parang gano'n. Parang hindi tayo nahihirapan. Kasi lagi tayo gagawa ng excuse eh. Di ba na parang, yung maulan, sarap matulog lang, kaysa maglakad ng malayo o mag-exercise. Ay, ang sarap kumain, kasi ganito, ganyan. So, lagi kang panghawakan mo, balikan mo yung objective mo, right? Be very specific para at least meron kang, yun nga, nilulook forward, kumbaga. Ayun lang. And that's very nice, no? Yun nga, it all goes down to, having an objective, being purposeful, being intentional, and siguro iisa tayo dito, we're very united na we are all doing this not because for ourselves. We're taking care of ourselves because of the people that we care for and we love, no? And yun naman yung nakakatuwa. Hindi pa rin naman natatapos yun. Nagkataon kasi na alam natin na, again, katulad ng sinabi ko before, mortality is real. So, ayaw naman natin na mawala. Again, our bodies are our vessel here while we're living. So let's make sure that the vessel is sturdy and it can, go through this journey, the long journey of life, happily and, healthy, ganyan. So, I guess, medyo mahaba-haba na rin naman yung discussion natin, no? And 30 minutes, di ba? Ilan? 30 minutes. Go. 30 minutes pala per speaker. Pero hindi kasi ang katulad nga na sinasabi din natin palagi, we'll never have enough time to discuss, the topics that we have chosen for the day. But what we will definitely have would be the time to thank the people. Yes. Within this week, we recently posted a poll, and I would like to thank some of those who participated in that poll, na asking them what they like, which episode they like, whether it's episode 1, 2, or 3. I just like to thank some of them. But first and foremost, again, George, thank you so much. George. Thank you, George. Are just listening very recently. George is our technical person all the way, taking care of us when it comes to our technical needs. So George, thank you so much. And there are some followers that I would also like to thank. Carmelo, thank you so much. Lai Reg, thank you. Menchi, of course, Menchi, thank you so much. Thank you, Menchi. Si Jek, Grace Palino, Jesmel, Mark Lester, and Chan. Thank you so much. Guys, and syempre mama ko, Ma, thank you so much. All right. Thanks, Mama ko Tita. din, Mami. Thanks kay mami nyo. Thanks, si I love Mami. you. Thank you. Kayo na may nanay. Correct. Hindi lang may nanay. Tayong tatlo, ano? Ibang topic yan. Ibang topic. Natin yan. Ibang topic. Nadali lang. Bigla ako, bakit ganun? Bakit biglang parang ibang topic? Hindi. So, we're gonna
Anyone else that you would like to thank specifically? Friends from New York, Canada. From Canada si Carol. Yes, Yung Carol. greet ko siya last week. Nag-thank you siya and then sabi niya she's going to watch more. Then Todd, yung fiancé ng friend ko, co-workers ko before from Albany Med, tsaka yung mga Filipinos here. Ariane from South Shore University Hospital, she's listening, tsaka si Angela, yung dalawang anak-anakan ko from that. Kasi yung mga co-workers ko sa Stony Brook. Thank you. BCC, Thank you, thank you so everyone. much. Thank you sa lahat. Salamat Yes, sa oo, kay Jo. Girls. Kay Josephine, na taga-create natin ng ng Zoom. And Oh. Thank you. Thank you, Jo. for our Thank you. listeners, please continue to like us, follow us, and share our page, Facebook. Midlife Crisis. We have our podcast, and we also have our Spotify. Facebook and Spotify. Ayan, you can see it here. Basta somewhere here, whether here or here, maipopost yan ni George. Oo, magaling siya. Sabi niya, di ba dito? So, hindi ko alam where they're down Ganyan. there, up there. So, hindi ko alam kung saan niya isisingit yan. But, George, thank you so much. So, we have, what you can expect is that there will be changes also when it comes, because we're just waiting for the time really for us to really go live, but we're also looking at other applications or websites that can, support us being live. And we're also looking into creating a community so that you can also suggest or recommend your desired topics that you would like us to discuss. Yes, Certified yes. sisters. Thank you. So much. Thank you. Thank you, sister. See you next year. Yes, see you next Ay, year. Yes, Bye. 25 year off Ano na next yun. year? Mati ka na naman yung Okay. papay, bigla ka maglilib. Sorry na. Nagmamadali. Oh, thank you, everyone. Thank you. Good New night. Year. Happy New Happy New Year. Year. See you, sisters, next year.